Mahirap hukayin at sandamakmak na tinik na matitigas ang kailangan tanggalin, pero sulit naman ang pagod dahil malalaki ang laman at kapag niluto ay masarap at malinamnam. October na ngayon, kaya siguradong ang mga nakatanim na mga burot dito sa bundok ay meron ng mga laman. Yun nga lang, baka hindi pa ganun kalalaki kasi ang taghukayan talaga ng burot ay patag-araw kasi doon talaga yung malalaki na ang kanilang mga laman. Mula sa pinakambaba ng bundok ay natatanaw namin na yung mga dahon ng burot ay nasa tuktok kaya umakyat pa kami. At dahil umulan ng malakas kahapon, kaya ang lupa ay basa at medyo madulas pa akyat. At nung nakarating na nga kami sa taas, dahan-dahan na lang kami dyan na naglalakad kasi nga ay marami nang nakatanim dito na mga burot. Medyo delikado rin pala ang paghuhukay ng burot kasi ito ay merong mga tinik na matitigas at marami at nakakatakot kapag naapakan. At dito nga sa pinagpupwestuhan namin ngayon nung meron na kami nakita na pwedeng hukay na hindi na halos kami nagalaw gawa ng sa palibot kasi ng puno ng burot ay napakadami talaga ang tinik. Kahit siguro makapal na ang gamit mo na tsinelas dito ay lulusot at lulusot pa rin kasi hindi lang mahahaba, matitigas pa. Kaya sabi ng iba kapag naghuhukay daw ng burot dapat daw ay meron kang dala-dala na kahoy na pwede mong pag-apakan. At dito nga sa una naming hinukay akala talaga namin wala kaming makukuha at nagulat nga kami nung bigla na lang merong nadukal at putol-putol na. Bareta kasi yung gamit-gamit namin dyan sa pagbungkal at hindi masyadong halata kapag natusok na tong burot gawa ng ang laman kasi nito ay malambot. Bali dito rin pala sa una namin na pinaghukayan, dalawang laman na nakuha namin. Yung una, yung putol-putol at etong pangalawa ay nakuha namin ng buo, yun nga lang maliit. At katabi nga rin nung naunang isang puno kanina ay meron pa kaming nakita dito na isa pang pwede rin nahukayin. Medyo pabulusok din pala itong pinaghuhukayan namin at saka malambot yung lupa, buhaghag kaya mabilis lang kami dyan na natapos sa paghuhukay. Nakakuha rin naman kami ng 2 pirasong laman dito sa pangalawa at medyo malalaki kumpara dun sa mga nauna. October pa lang kasi ngayon kaya ganito pa kaliliit yung mga laman, kumbaga imura pa. Pero kapag buwan na ng February o kaya naman i-March talagang ang isang piraso ay hindi kayang ubusin ng 10 tao. At kapag ganito kaganda ang lupa, malambot na buhaghag ay mas maganda maglaman ang mga burot. Kaya sa darating na tag-araw ay lalong mas maganda maghukay nito kasi malalaki na. 4 na piraso lahat dyan yung mga nahukay namin bago kami bumaba sa bundok. Pero ngayon, nalulutuin ko lang muna ay 2 piraso. At dahil sobrang putik, kaya dito ko na muna hinugasan sa may fish pan. Pero bago ko yan binalatan, hinugasan ko muna ng isang beses pero hindi na sa fish pan. 2 maliliit lang ang pinili ko na lutuin ngayon. At yung malalaki, hindi ko na muna hinugasan. At ang gagawin ko doon, iuuwi ko sa bahay. At siguro bukas ay lulutuin ko. Pero ang gagawin ko naman doon ay ubi halaya. At pagdating naman pala sa pagbalat ay napakadali lang kasi malambot lang ang burot. At yung kanyang laman naman ay napakaputi na parang sa singkamas. At meron siyang katas na medyo malapot. Ginataan lang din pala ang gagawin kong luto dito at habang ginagayat ko nga itong mga burot ay nagpakayod na rin ako dyan ng 2 pirasong nyog. Ang mga burot din pala na to ay nakukuha namin at nahuhukay sa mga bundok kasi hindi to pwedeng itanim sa bakuran ng bahay gawa ng masyadong delikado yung kanyang mga tinik. Kaya kapag pumunta ka sa bundok at hindi mo alam ang dahon at ang bagi ng burot ay siguradong matatapakan mo kasi yung mga tinik niya ay hindi rin masyadong halata gawa ng yung iba ay kulay itim at kulay brown. Pangalawang gata lang muna dyan yung una kong nilagay kanina at nung naluluto na yung burot ay saka ko lang nilagay yung huling gata at pinakuluan ko lang ng kaunti bago ko hinango. Eto na rin pala ang merienda namin ngayong hapon at kung tatanungin nyo naman ako kung anong lasa, ang kalasa niya ay para siyang gabi na may pagkaubi, yun nga lang mas malambot to. See you lang naman for today's video. Thank you for watching!